150 million pesos po ang nawala. Ganyan po kalaki ang nawala ng ex-partner ng content creator na si Sakna Laparan at hindi ito ninakaw, hindi ito in-scam. Ayon po sa ulat, ito po ay nawala sa pamagitan ng leverage trading. Ano ba talaga itong leverage trading na ito? Ano ba itong forex na ito? Kung gusto mong malaman at para maiwasan din mangyari ito sa iyo, tapusin mo itong video na ito. Hi there, this is Shinkitan, your pabansang wealth coach. I made this video, again, pinag-pray ko to kung gagawin ko tong video na ito Pero I just feel na mas marami po ang benefit because I do believe we can learn from other people's mistakes. Hindi to para i-down na kung ano man ang pagkakamali ng iba. Pero yun nga, para matutunan natin at maiwasan na natin pagkakamali. Alam mo, yung salitang forex, no? Ito ay tinatawag na foreign exchange. Ang foreign exchange po ay ibig sabihin palitan ng pera ng iba't ibang bansa. Sa totoo lang, baka nagagawa mo na ito, di ba? Halimbawa, may kamag-anak kang OFW, nagpadala ng US dollars, pinagpalit mo ng piso, yan po ang tinatawag na forex. Iba naman po ang forex trading. Ito naman hindi lang po pagpapalit ng pera, ito po ang ginagamit po natin yung ika nga in dollar exchange. For example, bumili ka ng dollar, 'di ba, sa 55. Tapos yung palitan, naging 58 the following day. So may difference siya ng $3. Yun na po ay magiging ng profit. No? Ganun lang po kasimple ang konsepto ng foreign currency exchange or trading. You buy low, sell high. Ang pinagkaiba lang, kung paano ka kikita dito, pera mismo ang produkto. Pero isang dapat po pang malaman tungkol sa Forex. Ang Forex po ang isang pinakamalaking financial market sa buong mundo. We're talking about trillions of dollars ang palitan kada araw. Mas malaki pa ito sa pinagsama-samang stock market, bukas to ng 24/7, at kaya maraming naaakit po. Mukhang madaling kumita, pero ito yung reality. Kung madaling kumita, madali rin malugi. At dito po nagsisimula ang panganib. Pero bago natin pag-usapan ng panganib, pag-usapan muna natin yung tinatawag naman leverage trading. Okay, sa itong word na leverage naman, ito na yung bahagi na hindi natin siguro lubos na naintindihan. Sa Forex kasi maliit ang galawan ng presyo. Kadalasan, wala pang 1% sa isang araw. Kung maliit ang puhunan mo, syempre maliit din kikitain mo. Kaya nga may nag-aalok ng tinatawag na trading platform ng leverage. Ano ibig sabihin ng leverage? Simple lang po. Para kang nanghiram ng puhunan, dagdag puhunan, na pwede mong itaya. Halimbawa, okay, may 10,000 ka lang. Pero alam mo ba na pwede mong i-leverage ng 1:100? So, ang ibig sabihin, yung 10,000 mo, pwedeng maging 1 million pesos kapag ginamit mo yun sa trading. At kapag gumalaw yung market ng 1% na pabor sa'yo, so anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, kikita ka ng 1% ng 1 million pesos. Ano po, alam nyo magkano po yung 1% ng 1 million pesos? Ang ibig sabihin yan, kikita ka ng 10,000 pesos. Yes. Parang nadoble agad ang pera mo. Di ba? Maganda? Magandang pakinggan. Pero kapag ang market naman ay lumaban naman kontra, gumalaw kontra sa'yo. So, anong ibig sabihin yan? Mawawala naman yung buong 10,000 pesos mo. Ito na yung tinatawag nating liquidation. Ang ibig sabihin ng liquidation, bigla na lang siya mawawala or tinatawag na margin call. Automatic, isasara ng platform ang trade mo at ubos na yung puhunan mo. Kaya sa leverage, hindi kailangan malaking pagkakamali ang kailangan na mangyari para maubos ang pera mo kahit na isang maliit na galaw lang. Pwede na maubos ang buong kapital mo. So, naintindihan nyo na ba? Again, may legitimate na forex na trading. Pupunta ka sa mga tinatawag na foreign exchange. Pwede ka magpalit. Ito naman yung tinatawag namin ng trading or ng leverage. Ito naman ang paggamit at pagtaya sa mga foreign currency na pwedeng pumabor sa'yo, pumabor, kikita ka, pero pagka tumaya ka sa mali, unfavorable sa'yo, pwede naman malugi. At bago ka pang maging interesado at lumalim pa yung pagtatanong mo sa Forex, may tatlong katotohanan na hindi madalas natin nauunawaan. Ano po yung number 1? Fact number 1, ayon po sa mga disclosure ng maraming Forex brokers, humigit kumulang, this is statistics, 70 to 80% ng retail traders po ay nalulugi. Ang ibig sabihin niyan, sa 10 taong tumaya at naging trader, 7 hanggang 8 ang pwedeng matalo. Mataas ang risk. Pangalawa, maraming forex platform ang ino-offer sa mga Pilipino na hindi po registered dito po sa SEC ng Philippines. So, ano ibig sabihin niyan? Kapag ka nagka-problema, wala kang hahabulin. Bakit po? Kasi virtual sila
At the same time, nasa overseas sila. Number 3, fact. Hindi lahat na nakikita mo sa screenshot na pangako na malaki ang kita mo ay ito ay totoo. Bakit? May mga iba talagang fly-by-night na kumikita sila sa recruitment, affiliate commission, sa pagbabenta ng mga trading courses. At kapag kumita ka na mga kapatid, trade ka, sasabihin may pera ka na, hindi mo mawi-withdraw ang pera. Paano mawi-withdraw ang pera? Hihingi sila ng maraming fee, transaction fee, processing fee, licensing fee, lahat. Bago mo makuha ang pera, mas marami pang pera silang nakuha kesa mawi-withdraw mong pera. In other words, may mga scam na forex site din, kaya mag-ingat po kayo. Pero bago pa tayo magpatuloy, kung gusto mo talaga maayos ang iyong personal finance, kung gusto mo matutunan mag-budget, makawala sa utang, meron na po tayong Money Reset Kit. Itong Money Reset Kit, it's the entire tool to help you to save, budget, and get out of debt. Kung kayo ay interesado na maayos na ang inyong finances, just type MRK sa comment section or i-click nyo na lang yung link nasa baba. So para sa mga taong talagang gusto makaiwas sa mga forex scam, okay, para hindi po tayo maubusan ng pera, paano maiwasan to? Number 1, huwag mag-i-invest sa bagay na hindi mo naintindihan. Pag hindi mo naintindihan, nako, run away. Number 2, kung gusto mo talagang sumubok, make sure na pinag-aralan mo muna and you must be willing to invest the money you can afford to lose. Kung mawala yung pera, hindi masira ang buhay mo. Number 3, mag-ingat sa mataas na leverage. Always remember, the higher the leverage, the higher the risk. Number 4, siguraduhin nyo nakaregister ang mga platform, i-check nyo po sa SEC. Parang awa nyo na, research nyo, i-google nyo sa SEC. Number 5, bantayan mo ang iyong emotion. Bakit? Pag sa trading na, maniwala po kayo, pag kumikita, pag hindi ka nag-set ng benchmark, ano sabihin mo? Nako, tataas pa yan. Pero pag nalulugi, natatakot ka na, doon ka magbebenta. Let's put everything into balance. Ang forex po ay hindi masama. Ang leverage din ay hindi rin masama kung alam mo kung anong pinapasukan mo. Pag hindi mo alam ang ginagawa mo, imbis na makatulong to sa iyo, ito ay makakasira sa buhay mo. Kaya ang pagkawala ng 150 million pesos ay isang paalala sa ating lahat. Kapag mabilis ang pangakong kita, posible ring mabilis na ang pagkawala. Kaya bago tayo mag-invest, tandaan mo, naintindihan mo ba talaga? Number 2, are you willing to invest the money you can afford to lose? Or number 3, masisira ba ang buhay mo pag nawala itong ininvest mo? Kaya ingatan nyo yung pera nyo dahil ang pera mo ay bunga ng pinaghirapan mo. Baka imbis na kumita ka na maliit, mas malaki pa ang mawala sa iyo. Kung ano natutunan mo sa episode na ito at kung may experience ka sa kwento ko, please lang pakitype sa comment section para matuto kami sa karanasan mo. Chinky Tan with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.